Senador Jinggoy Estrada gipasakaan na og kasong plunder. Gitinuod yun mga kagalaan nga adlaw nga Huwebes, ipasaka na ang plunder case batok ni Jinggoy Estrada. Og unya ngadto na ni sa Sandigan Bayan human gilambigit sa giingong anomalya sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Ayon ni mga higala nga doon na pagpasaka sa flood control project, pero ang ato ini mga kagalaan nga og si Jinggoy ray pasaka ag kaso diha. Ang senadora mahigala sa majority, ang mga tao mga kagalaan nga naniid makaingon nga gukod ni, isumpay gyapon ni mga kagalaan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Wa mahuman ang investigation mga kagalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Onya daghan mahigalang na involved ang power of the purse under sa atong constitution di sa lower house of Congress. Pero karon wa pagi kongresista bisag usa lang nga gipasaka ag kaso mga higala aron ibalhog sa bilangguan. O diri ka sa minority group sad mahigala sa Senate, ang 11 ka mga senador wa gitatsa. Hindi na sa majority, gipasaka ag kaso si Jinggoy Estrada, pasakaan sa kaso si Robin Padilla, kasong obstruction of justice tungod sa pagtabang matud pa niya ni Ronald Bato de la Rosa nga makagawas diha sa Senado. Lain pang pasaka ag kaso mga kagalaan si Chis Escudero og si Joel Villanueva. Iplanuhan sad si Rodante Marcolita nga pasaka ag kaso. Nantong ilang hutdon o pasaka ag kaso, kinini ang diya sa majority, pwede lang buhaton pero ang mga tao nagtan-aw may galawa na gini mamao. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Gahapon mga kagalaan, ang Office of the Ombudsman has officially filed niining plunder nga kaso o graft charges batok mahigala ni Senator Jinggoy Estrada. Straight to the point. So kadtong gisulti ni Erwin Tulfo mga higala dito sa Senado nga kinini ang usbon ninyo ang rules kay ang uban dinhi mga priso na. Kadto tinuod to kibaw na sa tanan diha. Dili na singon nya wa. Wala kong ingon dinhi sa tong programang Straight to the Point. Diretso na ta din ta magsigig atik-atik pa nga daghan pa kayong liko-liko. Kana iyahay og himog narratives mga higala. Dahil narratives mga higalaan sa minority, dahil narratives mga higala sa majority, iyahay laghimo. Pero ang tinuod na kana sila tanan nakhibaw na tanan sa sunod nga mga mahitaboan more or less ang sunod-sunod nga mga panghitabo ngari sa majority mga sukin tigpaminaw. Mao kana nga gi-anticipate na daan sa majority ang ilang mga moves. Pangandam na kanang ilang mga moves. Ang himuon po sa minority, babagan pod kanang maong mga moves. Aron nga ila mahigala gyud nga himuon nga mapiangan og mainutil ang majority. Sila na mo control. Inig magpadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumpay ning tanan mga higala. Straight to the point. Sumpay ra ning tanan. Because balikon ko ang magic number is 13 to change leadership in the Senate. Kinahanglan kag 13 ka mga senators. To convict the impeachable official sa impeachment court, kinahanglan kag 16 ka mga senators. Mo na yung mga magic numbers But from time to time, while the impeachment case mahigala magpadayon ka na, mamugunay bantayanan mga kaigsunan, no? Kay, while the impeachment is going on, there are motions that need to be ruled on by the presiding officers from time to time. Na may mga motions doon ay mga objections may lang paghihimuon, daghana. Objections mo, himo mahigala og ruling ang presiding officer, mga motions mahigala. So mahitabo niya na ang presiding officer mao mga higalay mo rule. But doon na mga higalay mga objections, mga motions niya from time to time nga gikinahanglan nga they have to divide the house for voting. So, kung mahitabo na nga mingon, okay, let's divide the house. Pag ingon let's divide the house, di na kabutar to sa Jinggoy, sila si Joel, sila si Chis,
Of course, kas bato, di na mga higala, sila si Bungo unya, piang-piangan yun ang majority. Mga strategy ni, para ni sumpay ni sa nagsingabot nga impeachment trial ni Sara Duterte. So, kung ang grupo, kung doon na divide the House, of course, the group with the superior numbers will win every time nga mo ingon nga, let's divide the House. So, karon tuyoon ng piangan kini majority para inig abot mahigala sa impeachment trial na. Along the way, doon ay mga kinahanglan nga rulings nga himuon sa presiding officer or they need to divide the House, pilde pirmi ang majority. So, ang mo kontrolar, ang mo drive mahigala, ang mo hatag sa mo set sa direction sa impeachment ang minority na. Straight to the point. Strategy niya, pulos ni mga higalay, kwan. Kay, ihay maghimog narratives, mingo man mga kaigalaan niya, kwan. Usara yun na. Dinhi sa atong tulumanon sa straight to the point, tagaan ta mo og simplified na dayon. Katong pag-walk out nila, katong debate itong Martes, usara yun ang tumong ato. Doon na mga higalay, i-introduce si Senator Rodante Marcolita pag-change sa role sa Senate nga pwedeng makabutar ang senador online. Ang tuyo ni Marcolita na nga kung mga priso na sila, maka-appeal gyapon sila. Ang tuyo sa minority, babagan yun nila. Babagan nila nga naman, di sa gusto nga mga priso sila, maka-appeal gyapon sila, kay dili sa mami makakontrol sa impeachment trial. Unya, kay mag-divide the House naman sila itong panahon na, ni-walk out sila dayon, para nga mabulabog. Mao na siya nahitabo. Si Subiri mahigala dayon mo ini, di ko ano, siya may nagkamano, kita ka? Subiring may kwan dayon. Mao na nga ang backlash ni Subiri karon sa Mindanao area, medyo naigo gisa dekin. Siya may nagsinasinyas dayon nga walk out. So, mao ni ang hitabo. Kanang mga katarungan nga, kinahanglan man god mo introduce kag motion kinang one day before the kuan na mayon ang minority ngupos si Senator Marcolita dili ni bag-o nga motion, daan na ni nga motion. Kana pulos na sa mahigala mga pasikot-sikot na lang na makagalaan sa mga narratives, sa mga katarungan para nindot paminaw sa publiko. Pero ang simple kayo, muna ako nang i-simplify dili sa atong tulumanon straight to the point. Gusto mo kasabot mo dayon nga kuno anay sige liko-liko mahigala nga kunuhay man na ihay katarungan. Wala usara gyud. Uyon ka ba nga makabutar ang usa ka senador? Uyon ka ba nga maka-appeal sa session ang usa ka senador bisag wa siya diha sa hawadan sa Senado? Mao ra gyud na. Because they already anticipate nga mauni ang sunod nga mga mahitabo. O karon natuma na. Katong giyaw-yaw ni Erwin Tulfo mahigala nga pasakaan nagkaso, ipapriso ginaling diya sa majority. So gahapon, plunder case, gipasaka na mahigala sa ombudsman officially. Filed mga higala na ngadto sa Sandigan Bayan against Jingo Estrada. Isunod na niya si Cheese, isunod na mahigala si Joel. Mao ni ang mga mahitabo mahigala. Ipadayon na itong duman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Na atong balik-balikan mga sukit ti paminaw. Mao gyud no, usaray tuyo gyud na. Para karon mga kaigalaan, ang ombudsman ni file na og kaso kagahapon ngadto na sa Sandigang Bayan o pinaagi mahigala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Mao ni file sa charges against Estrada ngadto na mahigala sa Sandigan og mao na kini ang gisulti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mao na ni ang ilang kwan pagahimuon. So kining mga minority ug majority kay bawo na ni mahigala sa game plan ana. Di man na sa mga inosente di ay. Kananaang ang mga tao manaygi puyo-puyo kining uban indakin. Kini ato ditsuhayn lang ng istorya. Kay bawo na ang minority unsay game plan, kay bawo na pod ang majority. Sumuna nga iyahay sa himog strategy unsaon tani. Nunya kining maong kaso batok ni Jinggoy Estrada matod pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, wala kini gi-recommend nga bail kung tungod kay plunder kini. Straight to the point. So kita mo ang okay naman na pasaka kaso Jinggoy pero hindi unta kay klaro i-appeal po tato mahigalang uban.
Tanawa, sunod mahigala pulo si mahulot ning sa majority ini nga mga senators. Muna kong giingon mahigala nga kining kapalaran ni Sara Duterte o makalusot siya ni ining maong impeachment gihapon niya makadagan siya pagka-presidente by 2028. Tanan man gyud mahigala gihimo batok niya. Makadagan nga ni sa kay kaingon nga distant gyud sa diha. Straight to the Para point. iya gina. Kung makalusot siya ng impeachment mahigala wa naman. Muna nga maningkamot gyud sila nga di kay kalusot. Dili mga higala makalusot aron di kadagan. Mao ni mahigalay kwan. Duhaman ang penalty mahigala nga dagko ni ining maong impeachment. Una, removal from office. Ikaduha, perpetual disqualification from holding public office. So ari sa ikaduha mahigala kay kanang removal from office, dili naman na material para nila. Kay Vice President naman na mga sukid di paminaw. Wa naman na mahigala kumuto naon. Nidagan man ang gobyerno mahigala wa ang Vice President tungod kay sama raman siya sa spare tire karon. Wa man siya mahigala deep in unta sa sekretary yan man ang gipambuhian mga sukid di paminaw. So practically wa kay angay i-remove sa office. Ang ilang gukod ani nga dili makadagan by 2028. Kini kuan gini siya, strategy gini sa election may gala pamintaha nga strategy. Isama may galang Romualdez ba indikin nga pagdagan ito sa litip, pag sulbol gyud mo daog siya, di pa disqualify gid ang kontra. Wagi kumpiyansa, no? Wagi kumpiyansa. Naman say kontra dito nya kaysa may mudagan-dagan kag tuwa ka sa Leyte may gala first district kontra kag Romualdez, labaw pa kag nimbangga ka dito og pader. Pero aron gyud pag siguro basi di siguro katuog sa Martin may galangan do na gisay kontra. Oroy matimingan. Di pa disqualify gyud niya. Himuan kaso mga kailan o bideclare ang kumilik disqualified. Awa na sa kontra sigurado nang daog. Sa mo ni mga higala nga paningkamutan gyud kutob sa mahimo, tanan gyud ginahimo. Aron mga kagalaan nga dili makaparticipate si Sara Duterte by 2028. Now, si Jinggoy inig napasaka naman sa ombudsman nga to sa Sandigan Bayan. Anytime pag-evaluate sa Sandigan Bayan anytime sukad na pasaka anytime today or moving forward pila lang ka adlaw depende na sa Sandigan Bayan kung kanus asa mo pagawas og warrant of arrest. So mo ni mga higalay mahitabo, no? Depende na makigilan sa Sandigan Bayan. Inigawas mahigala sa warrant of arrest ini dakupon si Jinggoy mahigala bisan pa og pending pa ang iyang kaso. Tungod kay ang rules on criminal procedure, once mo gawas ang warrant of arrest, dakupon si Jinggoy mga kagalaan mapriso siya kay non-bailable kini. So mo file sa motion for bail ani, debatihunon pas korte na. Motion for bail on the ground that the evidence of the prosecution is not so strong. But while naa kay motion, mapriso ka. So, tanaw na ko, si Jinggoy mahigala, mo giuna, napay mga musunod, ani. Mogawas ang warrant of arrest, ani, anytime. So, mag-impeachment trial, wa si Jinggoy sa hawanan mahigala sa Senado. Mo na'y gusto mga kagilaan sa majority nga bisag wa diha ang ilang mga senador kay kasabot sila basig santanan ipapriso, at least makaparticipate gyapon sila. Mo na ilang gusto nga usbon ang rules. Ang sa minority pod ilang gusto nga di gyud usbon ang rules. Tuyo anak mahigala nga di gyud maka-appeal pod sila mga priso na mo okay na kami na bahala diri ha. Ato ni tagad mga kaigalaan. Mo ni ang mga klaro gyud nga mga hinungdan. Kanang uban na pulos na mga higala na mga narratives, ihay himo mahigala para nindot paminawon sa publiko, pindi lang kung asa kadapig, baadto ka mo tuo. Pero ari ka mahigala sa mga objectives, mga higala nga paghisgot-hisgot, ana, kini ato klaro gini, nga, mao ni ang tumong mahigala sa majority, mao ni ang tumong sa minority. But ang ato mahigalang opinion, ato ipaklaro ha, kining Senate rules, magod, karaan magod nga Senate rules, wa pa mausog internet, kini adto mo na ang Senate rules, dekin. Muna nga karon angay matarong na nga hatagan mahigala nila discussion, debate dito mahigala sa
sa Senado og unsay ilang buhaton ani angay ba ning iusab o di ba? Wa man mga kailan kani walk out mahinoon. Nabulabog mga sukitig paminaw. Pero kinsa may nisinyas kitong walk out si Subiri mahigala. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the So point. karon iyahay og himog narratives. Maingon ang minority ang nakadaot ang majority. Maingon po ang majority ang nakadaot ang minority. So gusto nang pulihan og Senate President karon gong tuiga o karon nga administrasyon ni BBM ikapilang puli-puli ron og Senate President. Pagsugod siyang administrasyon si Mig Subiri gipulihan ni Chis Escudero, si Chis Escudero gikudita sad gipulihan Tito Soto. Si Tito Soto gikudita pod gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano gusto na po nila manghigalang pulihan. Yung si Peter nga, na yun, kinibang power mahigala mo tanaw ug unsay kalaki pagmaneuver tungod ni sumpay ni sa impeachment gihapon ni Vice President Sara Duterte. Ay, sagod may imong hukman si Alan Peter Cayetano nga Senate President, maayo ba sa performance o dili? Kanang adlaw nga gihimo sang Senate President, gusto na sa pulihan dayon day. So mo na iyang speech mahigala atong milabay Lunes atong balikan gamay ha katong iyang pagbarog dito sa plenary mahigala atong adlaw Lunes. Okay, atong balikan dong. Kani Alan Peter Cayetano nga iyang mga privilege speech mahigala dito sa hawanan sa Senado. Okay? Atong balikan lang kadali. The Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Okay, pause. Gusto ko pong Nindot ha, ang iyan ng gikuan ang iyang speech, may galahan ay kayo ha. Tulo ka mga topics. Atong gibalikan ni tulo. Una, unsa man gyud trabaho? Unsa may karapatan o responsibilidad sa usa ka senador? Unay unang punto, unang topic na. Ikaduha, unsa man day nakaingon gyud nga ang dignity sa Senate na daot? Kano sa man na daot diay? Karon ni na daot o kaniadto pa na daot na? Karon ni nadaot sa leadership ni Alan Peter Cayetano o nadaot na daan sa leadership palandaan ni Tito Soto. Mo ni ang gidiscuss. Ikatulo, unsa bay priorities din nato karon? Okay, proceed kasamang names. sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano
At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general, ha? Pa-isa-isa po. Okay, pause dong. Nindot ang kanang ko ni Peter Day. Hanay ba? Hanay no? Ingon sa tulo ka topics akong isulti ron. Una, unsa man gid ang responsibilidad sa usa ka senador? Unsa may karapatan? Ikaduha, unsa man ning dignidad sa Senado? Kanus man din ni bagsak ang dignidad sa Senado karon ba ni og wa pa ko mo president daan ang bagsak. Ikatulo mahigala nga topic unsa may itong priorities. So pag yun kay tanong hawak natin ang bit. Nyabot pasabot na naan nimo kay ang senador mga higala karon. Ikaw mo ang Senate may nag-trend karon. So kung imong ipalabi unsa itong hisgutan nun, unsa itong priority karon, mo na sundon sa balita. Pero matod pang Alan Peter Cayetano mahigala, Senator Alan Peter Cayetano, mas duha lang kabuok ang narratives nga mao gigipa gihatagag priority. Unsaon pagtangtang ni Alan Peter Cayetano og nganong niubos ang dignidad sa Senado. Imbis kay lain mahigala nga mga hisgutanan moving forward because naatay bag-ong Senate President, pero ang gihimo mga higalang prioridad nga mga topics mao nga unsaon pagtangtang ang Senate President. So wala pa mahigala makabuylo, wala pa mga higala premature pa kayo nga imong mahukman og maayo ba sa performance o dili, kay mo pa may paglingkod ni Endekin. Ha? Batungod mahigala sa power struggle diha sa Senate. Dunay kakulian karon pa ni mahitabo Senado nga porbida glabiha. Dunay kudita mga kagalaan taud-taud kuan. So kanunay ginahamok mahigala ang leadership gumika ni sumpay magud ani mahigala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pati padayon mahigala Senator Alan Peter Cayetano. Proceed dong. Sa salita tungkol sa inflation, kanina lang po si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero eto pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. Okay, pause. I wasn't Pause ha. So ikaron Alan Peter Cayetano ha, kanunay man ninyo nga hunahunaon nga ilisan si Alan Peter Cayetano. Ingon siya, og namoy number, show me the number. Kung namoy 13, okay. Kamoy mo majority, okay. In fact, ako pa may mo administer sa inyong oath. Kung kinsay sunod nga Senate President, si Alan Peter, ingon siya, kung gusto nimo ako mo administer. So muna nga karon binilahay gyud ni og kinsay makakuha may galas majority. So muna ilang giplanuhan nga kung panalitan makuha ang majority, ang minority karon sa Senate makabilas ra duha na sila na po'y majority, ilang ibutang si Win Gatchalian nga mao mahigalay ilang Senate President. Pero sa akong punto magod, panalitan lang makuha nila, ang sa ako lang ha, kini ako, objective lang ta nga komentary ha. Once makuha nila, panalitan lang, kay grabe, mangyong pressure sa majority ron. Pwede man sila nga hugot sila karon. Damor mahigala nga pressure ron, damor nga maghugot. Pero pwede sad nga doon ay mabira. Once doon ay mabira, para nako lang, objective lang ko, dili kay ko uyon ni Win Gatchalian day. Nga mo ilang himuon. Why? Because na mo impeachment lagi. Nga ang Senate nag-convene as impeachment court. So para nako, ako suggestion lang, ila naman, sila na mahigala mo oy majority, panalitan ko mahitabo na, ako suggestion si Kiko na lang. Mao himuong presiding officer, mao himuong Senate President para sa may mo preside inig impeachment. Kay kinahanglan tag lawyer mahigala nga maoy mo lingkod isip Senate President karon nga naay impeachment trial. Why? Kurti na magunigod. Daghang mga technicalities, daghan mahigalang mga rulings nga himuon sa presiding officers, mga questions, objections ug uban pa, medyo maalanganin kung dili abogado ang mulingkod. In fact, sa korte mahigala, di magani ka madawat o huwis, o gani ka mahimong practicing lawyer. Bisa pag lawyer na gani ka, kinalan na requirements mahigala nga at least naka-practice ka sa imong profession. So akong suggestion, objective lang ko,
kung makuha gani ang liderato sa minorities na mahimong majority, suggest si Kiko na ibutang. Alang sa impeachment. Kini ato klaro-klaro lang ba? Inighuman sa impeachment pwede na si Win Gatchalian. Sa pagkakaroon mahigala medyo dili kay ko tapabor kay doon na mo mga objections, doon na mga rulings kay kinahanglan unya ang imong background sa jurisprudence importante kayo. Wa ko ingon nga nakaminos kung Win Gatchalian ha. Mayon na si Win Gatchalian okay ra na siya. In fact, maari man na sa tong si Biana nag-interview man ta na diri mo bisita man ako na diri. Pero karon man gud nga doon na mahigala impeachment. Kung kinahanglan tawag lawyer nga mo'y mo lingkod isip presiding official kay hinumdo mo impeachment may galang irap si Davide gyud may nilingkod Supreme Court Chief Justice because nama as constitution kung ang president may under impeachment. Sunod ang kang impeachment mahigala ni Corona kinsa may Senate President timing kayo si Senate President Juan Ponce Enrile. So klaro kay na sakto mga background ba. So karon kini sa Alan Peter Cayetano sakto na ni. Pero kung ilang yung pulihan para nakuha kini sa Cayetano perfect ni nga maoy mo daron day. Labi na nga doon ang impeachment trial pero ang minority magod gusto magod sila kanunay magod nga gi tira gyud ang majority. Delikado og anytime delikado og doon mo give up nila. Although pagkakaroon mo di pa nimo makita kay murag ang uban mosugot naman sige okay papriso mi basta dili mi mo kuan di mo sibog sa among prinsipyo bisag unsa inyong offer mo ni among baruganan. Inana man ang uban. Pero wa ta kasabot sa uban ha. Ang ako lang ani kung moabot ang panahon nga mailog nila mas mayo og Kiko nila ibutang. Aron niya inig objection gud ana mahigala mo. Kuan magud ka? Leading question, misleading. Do na mahigalay assuming a fact not in evidence nga mga kuan ba inig tan-aw nako kini mga abogadong sala gipresume na sa nakuha nga mga laki ni. O ta kaila ni kay dito man sa Manila mga kilala kun ilan as Furton. Kay Furton usa na sa mga lawyers kadto pod ni Irap. So kini ni ang gipresume na to so kung mahitabuan na every question malagmit dunay mga objections ba. So lisod kayo kung si Win Gatchalian may mulingkod ni anang puntuha para nako lang. So kung ugaling mailog ang leadership karong Lunes posible mahigala kay kanunay man gihamok ni Cayetano unya kisa ba mahigalay ang ubang senador unless isog gyud 13 ha mo nang ginganlan sa Brave 13 Malacañang ko imong kontra. Di gud basta-basta na day. Ikaw gud di gud ka sunod-sunuran sa Malacañang. Ni na basta-basta. Why problema to mahigalang wa may risgo ug adto ka sa minority okay ra ka, safety ka. Ug ani ka sa majority kuya-kuya man. Malagmit pa pwede gyud mo papriso mo tanan diha. Pero og hugop gid sila bahalag man kinaunsa kuyog gyud ta diri. Di gid mailog ang leadership. So mo ni nga hitabo mga sukiting paminaw. So kinsay nakadaot kuno. Mo ni ingon si Peter Cayetano kung doon na mo yung number, show me the number, okay man ko. Ako pa mo administer sa oath. So ato ipadayon mga kagilaan ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Joking, I was making him smile but I would vote for him. Pero sabi niya kanina ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Okay, pause. So giklaro ni Alan Peter Cayetano nga ang biruan kuno karon, komedya karon, si Lacson mahigala ingon nga mas humot pa kuno ang lower house kaysa Senate sa pagkakaron. Ang Cayetano dili na kaysa siya maoy Speaker of the House, pareha og score ang House o ang Senate. Sa pagkakaroon og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal.
nga lihay kayo ang Senado gipili-pili kinsa imbestigaran kinsa dili diha nabagsak ang dignidad sa Senado. Straight to the point. Mo ni ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Okay, proceed Dadong Nims. Majority amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements niyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Pause. Senator, Okay, so mo na yung mga kaigalan ha. Iyahay og narratives, ini kahuman mahigala magpa-interview to sa media mo ni mauna. Unya sa Manila pod paborito nilang interviewon ang kadtong naa sa minority. So muna mga higala nga malahi ang narrative so pasinginlan ang majority mo nakadaot. Muna si Senator Alan Peter Cayetano sulti sa siya. Wala man daot ang Senate under my leadership. Daan pa ni atong flood control. Nga ang mga tao nagtanaw na unsa man si Ping Lacson PNP chief ni kaniadto mahigala suito nag-investigation pero karon man ni likoy man mahigala iyang investigaran. Na kana may pananaw sa uban ha. Pero mo na sa ato sa mahigala mo na makaingon nga si Ping dapat iyang ipatawag tong mga naa sa Malacañang. Balag iyang tabunan nga dili way labot sa BBM ani. Kay iyaman tong gi absoluto na daan niya gigamit lang nga ni BBM pero ngano mo ti patawag day? Sige luwasan lang sa BBM pero ngano man patawag? Nahadlok mahigala sila nga naa na sa doorstep sa Malacañang ang korupsyon. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.